Hello guys, Mac is back, nagbabalik. Welcome back to my YouTube channel, Mac Aloya Bicycle Parts and Accessories. So today, nandito tayo ngayon para i-full setup and i-full upgrade ang minibelo na natin na nabili. Actually, second hand to, pero ang gagawin natin dyan is i-full setup and i-full upgrade natin. So bali, ang mapapakinabangan lang natin dyan is frame and fork, and then the rest palit lahat. Ang drivetrain yan is 1x7. Yung crankset niya is 53, and then yung kanyang cogs is 11/28 teeth, but 1x7 siya. So i-upgrade natin siya from 1x10 ngayon, and then gagawin natin yung chainring niya na 60 teeth, and then yung cogs niya is gagawin natin 11/36 teeth para meron tayong pampatag at meron tayong pang-ahon. Pero bago tayo magpatuloy, please like and share and subscribe to my YouTube channel, and pakihit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng posts and videos na ginagawa ko. Meron na naman tayong bagong i-full setup and i-full upgrade. So ang model nito is doppelganger na City Hooper. So minibelo siya, aluminum yung frame and fork. Actually nabili ko to as a second hand, and then after that pina-repaint ko. So shoutout nga pala kay Pitik Kamay pagdating sa mga magagandang klase ng pintura at saka tirada ng mga bike at saka mga luxury cars. Please support ang YouTube channel niya, Pitik Kamay. Makikita nyo din lahat doon ang mga gawa niya. And then shoutout nga pala kay Crix sa napakagandang decals ng wheelset ko. So meron tayong dalawang
kaibigan na pareho mahusay gumawa ng decals. So ang pangalan nila is Migor and ang isa si Quicks. So pareho silang the best gumawa ng decals. Supportahan din yung mga decals na ginagawa nila. So kung sino yung available sa dalawa, pareho ako nagpapagawa ng decals sa kanya. So shoutout kay Migor and shoutout kay Quicks sa mga gaganda at napakalulupit na decals na ginagawa nyo. So PM nyo lang siya and then madali silang kausap at madali din silang gumawa ng mga bawat request na gusto nyo. So ngayon mag-move closer na tayo para isa-isahin yung bawat upgrade na i-upgrade natin. So ngayon magmumula tayo dito sa wheelset. Yan, ang wheelset niyan is Light Pro 20-inch 451 aero type, and then B-brake siya, front and rear. Ang size ng likod is 130mm and then size ng front is 74mm. Then pagdating dito sa frame yan, ito yung tirada ni Piti Kamay. Shoutout sa Piti Kamay at salamat sa napakagandang buga na ginawa mo dito sa frame ko. So ang color niyan is pearl white. Yan yung pearl white na pagkakagawa niya. Napakalinis, napakaganda. And then ang kagandahan pati sa tirada niya, kita nyo yan, hindi siya decals. So nakabaon siya, naka-engrave sa loob. So wala kayong makakapa dito na nakaangat. So nasa loob siya, and then ang ginamit niyang pintura dyan is pang kotse. So sulit naman yung bayad natin sa kanya. So ngayon, dadako tayo dito sa crankset. Yan yung crankset natin. Yung crank arm natin is Bolani, which is feather. Bolani feather ang model, which is 2 times lighter than Light Pro. Pagdating naman sa chainring, 60 teeth na keycore. So 2-tone siya, black and silver. And then Halotech na yan. Ito yung Halotech natin na bottom bracket. And then gagamitan natin siya ng 11 speed na extra light na KMC chain, since gagamitan natin siya ng 60 teeth na chainring. And then pagdating sa Cox, SRAM GX 10 speed 1136. Pagdating sa RT, SRAM GX din 10 speed. So yan, kung makita nyo, naka-indicate din dyan yung speed nya. And then gagamitan natin siya ng keycore na seat post clamp. Ang size nito is 31.8mm. Para dito sa seat post clamp na, ito yung seat post natin, uno. Ang size nito is, nandito ba siya? Yan, nakasulat dito. Yan o. 27.2. So ito yung seat post niya, and then ang seat post clamp is 31.8mm keycore. Pagdating sa pedal, as per request na may-ari, gusto niya maganda yung gripping. So in-advise ako siya nito ng pedal na to, which is may mga spike para hindi siya madulas every time na magpe-pedal siya, hindi siya dumudulas sa sapatos. Then pagdating naman sa brake shoe, gagamitan natin siya ng Light Pro na brake shoe. And then pagdating sa handle grip, gagamitan natin siya ng DMR na handle grip. Pag MTB to, but since nagustuhan niya yung performance ng DMR kasi soft and makapit siya, so ito yung mas prepare niya, DMR grip na single lock on. And then pagdating dito sa handlebar, gagamitan natin siya ng Uno 31.8. Normally, ang size ng mga minibelo pagdating sa handlebar is 25.4. But this time, gagamitan natin siya ng 31.8, which is pang MTB and oversize. So 6000 series, aluminum, double batted. Pagdating naman dito sa stem, yung stem niyan is titanium. So napakaganda, napakatibay niyan. And then yung headset niya is, ito yung headset, Light Pro, 44mm ang size, cell bearing, top and bottom, so cell bearing yan. And then pagdating naman dito sa shifter, ito yung shifter niya, SRAM GX, 10 speed. And ito naman yung kanyang C-brake. Tapos gagamitan natin siya ng Jaguar na cable wire and shifter cable. Pagdating sa upuan, ito yung lagi natin ina-advise, napaka lambot, napakagaan, gab saddle, advisable din sa long ride, subok na ng lahat at halos lahat. Ito yung ginagamit ko na pang upgrade kasi subok ko na rin siya sa sarili ko. So guys, ito yung kabuuan ng ating i-upgrade ngayon.
So see you guys after ng upgrade natin. Hello guys, Max back, nagbabalik. Welcome back to my YouTube channel, Macaloya Bicycle Parts and Accessories. So guys, nandito na ngayon yung bagong upgrade natin na Menevelo Doppelganger na City Hooper. So ngayon, mag-closer tayo para isa-isahin ang bawat upgrade na ginawa natin. So let's go. Magmumula tayo dito sa pedal. Yung pedal nito is for semi-MTB kasi gusto ng may-ari is medyo malapad ng konti. So as her request, ginawa natin. And then, yung pinaka-pedal shell niya may touch-up ng carbon. So lightweight siya. And yung spindle niya is titanium. So napakagaan, lalo na gumaan. Then kung makikita nyo, may mga spike yung kanyang pedal. So maganda para siya, gripping sa sapatos. So hindi siya basta-basta dudulas kahit mabilis yung pagpedal mo. And then pagdating dito sa crank arm, ginamitan natin siya ng Bolani Feather, which is 2 times lighter than Light Pro. And then yung crank arm cover niya is Light Pro. And then yung kanyang mga chainring bolts, 5 pieces, Light Pro, silver color. Kasi para mag-touch doon sa chainring natin. Yung chainring natin is 60 teeth. Ang brand niyan is Kickware. Yan. So 60 teeth yan. And then two-tone yung chainring natin, black and silver. Kaya tinatsapan natin ng black and silver na chainring bolts and crank cover. Ngayon, pagdating naman dito sa kadena, yung kadena natin is 11 speed. Since ginamitan natin siya ng 60 teeth, and then yung cogs natin is 1136. So para ma-occupy niya yung pinakamalaking teeth, ginamitan natin siya ng 11 speed na chain. KMC Extra Light. Pagdating naman sa RD, ginamitan natin siya ng SRAM GX 10 speed, which is highly recommended sa lahat ng mga ina-upgrade ko na walang negative feedback, napakaganda ng performance. And then pagdating naman dito, makikita niyo yan, naka-indicate dyan yung kung ilang speed siya. So 10 speed. Ang cogs niya is 1136, SRAM yung brand. So 1136 yung ngipin niya. And then pagdating naman dito sa wheelset, yung wheelset natin is Light Pro na Aero. So 20 inch 451. And then ginamitan natin siya ng gulong na 20 inch 1 and 1/8. Ang brand ng gulong is Kenda na Criterium. Yan yung brand niya. So pagdating naman dito sa hub, kung makikita nyo dito, nasa kabilang side. Ngayon, ito yung model ng ating Menevelo. So Doppelganger 530 City Hooper. Yan. Shoutout kay Piti Kamay sa napakagandang pagpintura ng batalya ng Menevelo ko. Then pagdating naman dito natin sa seat post, yung seat post clamp natin is 31.8 mm. Yung brand niya is Kickware din. Pagdating sa seat post,
Ang seat post natin is 27.2. And then pagdating sa saddle, ang saddle natin is GAB saddle, which is napakalambot, magaan, and advisable sa long ride. Subok na. Pagdating naman dito, A8 anti-theft alarm. And then pagdating sa headset, yung headset natin is Light Pro 44mm, seal bearing, top and bottom. Pagdating naman dito sa grip, ang grip natin is death grip, DMR. So which is meron siyang signature ng model ng grip na to. Yan yung signature ng grip ng commercial model ng grip na to. Pagdating dito sa kabilang side, kung makikita nyo yan, Light Pro na brake lever, tinatsapan natin ng block. And then pagdating dito, makikita nyo yung weight nyan, which is 32 grams lang. Shifter natin is SRAM GX 10 speed. Yung stem natin is 31.8, which is titanium. Yung mga bolts nya titanium din. And then nilagyan natin siya ng Guinea na top tube cover, stem top tube cover. Pagdating naman dito sa harap, nakikita nyo yan, nandyan yung model ng doppelganger natin 530. Tapos naka-C brake siya, yan yung caliper natin. Ginamitan natin siya ng Light Pro na brake shoe, Light Pro na brake lever, DMR na grip. And then pagdating dito sa kabilang side, yan, meron din tayong Halotech na crank arm bolts. So yung skewer upgraded, wheel set upgraded. And then pagdating naman dito sa kabilang side, yung bottom bracket natin, Halotech. Skewer natin, upgraded din. Then ito yung lagay ng remote natin. Ito yung remote holder, yan. So dyan natin nilalagay para mas accessible pag ginamit natin na as a busina, ilaw, easy to access. Ngayon, ito yung Antos A8 alarm natin. Yan, ito yung remote natin dyan. So, pwede natin siyang gawing busina. And then ilaw. Yung ilaw niyan is 4 na bulb. 1, 2, 3, 4, and then 5. So, yung pang 5 papatay. So, ito yung alarm natin ngayon. So, hindi natin i-activate ngayon yung alarm kasi mag-iingay. So guys, para manatili kayong updated sa lahat ng posts and videos na ginagawa ko, manatili lang kayo mag-like, mag-share, and mag-subscribe sa YouTube channel ko, Macaloya Bicycle Parts and Accessories. So thank you guys, stay safe, and God bless. See you sa next upgrade.